Malaki daw yung epekto ng pagtaas ng gas sa mga turista. Kasi kadalasan dito, kapag nandito kami, ang daming mga nakapilang sasakyan dito. Yan. Ngayon, pansin nyo, konti na lang. Yan oh, tignan nyo, sobrang dami ng mga bahay dito sa Baguio City oh. Kumonti yung mga turista. Sarado pala yung lake ngayon. Sabi ni Kuya, isa rin din yun sa mga dahilan kung bakit nabawasan ng mga turista na at least dito sa Baguio, na yung summer, malamig pa rin. Yung mga nagsiserve dito are mga robot. So, ito po yung traffic ngayon dito sa Baguio City. Wala naman masyadong traffic. Dito tayo mag-stay. Breguenas Mountain Sanctuary. Welcome back po sa ating channel. Welcome sa ating panibagong adventure. Andito po tayo ngayon sa Tuba Benguet, dito sa may HD Mountain View. Sa mga nakapanood sa ating previous episode, ayan, nag-camping po tayo dito sa may tabi ng Marcos Highway. Ang sarap mag-camping dito. At for today's video, since malapit na tayo sa Baguio City, punta na tayo ng Baguio City. Kasi may nabasa akong post sa Facebook na nahati daw ang mga turista na bumibisita ngayon sa Baguio City dahil sa fuel crisis. Sisilipin natin ang Baguio, papakita namin kung saan kami mag-i-stay, kung saan kami mag-overnight, pagkano mga magagastos natin, babayaran natin sa ating pag-istayan. At syempre, ipapakita ko din sa inyo ang ating pinakabagong drone, ang pinakabagong drone ni DJI. Hey guys, what's up? So bago natin umpisahan ang ating video, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang pinakabago at pinakasulit na drone ni DJI. Ito, ang DJI Lito X1. So itong DJI Lito X1 ay ang pinakabagong drone series ni DJI. Nasa 249 grams lang siya. Kaya napakagaan, perfect ito para sa mga travel content creators na katulad natin. Pag-usapan natin kung ano nga ba ang meron dito sa drone na to at bakit ko nasabi na ito na ang pinakasulit na bagong drone ni DJI. Okay? Unang-una at pinaka-importante sa lahat, syempre, ang safety. Meron itong omnidirectional obstacle sensor. Nandito. Ayan. Kaya hindi siya basta-basta babangga kahit beginner ka. At ito pa, meron na rin siyang forward LiDAR. Ang forward LiDAR ay isang sensor na nakakakita kahit madilim. So kapag pinalipad mo siya ng gabi at may nakita siya na obstacle, ayan, automatic siyang mag-i-stop. Meron na rin itong Active Track 360. Ibig sabihin nun, pipili ka lang ng subject mo dun sa screen. Pwedeng tao or naglalakad, nagbabike, automatic na niya itong susundan. So, madaling gumawa ng mga cinematic drone footage kapag meron ka nitong Active Track 360. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga sample videos natin na gamit itong DJI Lito X1 habang nagbabike tayo. Bukan natin yung Active Track ni DJI Lito. After subject starts moving, aircraft will fly to set direction. Let's go, Lito! Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. Wow, ang galing naman. Nadedetect niya yung mga obstacle. Lito, bibilisan ko ha. Bilisan natin, tignan natin kung kaya niya makahabol. Obstacle detected. Aircraft will temporarily Kaya niya, nakakahabol siya. Yan, diyan ka sa likod. Oh, may obstacle, may obstacle. Angat ka, angat, angat, angat. detected. Aircraft will temporarily change follow direction. Ayan. Ganda rin ng quality oh. Tignan natin kung mapafollow niya ako dito sa may puno. Mawawala tayo niyan. Yun, nawala tayo. Ayun, galing. Na-follow pa rin niya tayo. Galing oh. Kahit mataas na pa-follow niya tayo. Magaling, magaling sila ito. Approve yung kanyang Active Track. Tsaka ang ganda rin na quality. So balik na tayo sa video. Okay, hindi rin papatalo ang kanyang camera dahil meron na itong 1/1.3 inch sensor at 48 megapixel photos na kayang mag-shoot ng 4K 60 FPS HDR at kung gusto mag-slow mo, kayang-kaya nito ng 4K hanggang 100 FPS. At kung mahilig ka mag-color grade, meron na rin itong 10-bit DLAG-M. O nga pala, pinaliparan natin ng gabi ang ating DJI Lito X1 at napakaganda na rin ng kanyang low light performance. Meron din itong wide focus kaya kahit close shots, sharp pa rin ang inyong footage. At syempre, meron na rin itong portrait mode kung mahilig kang gumawa ng video para sa TikTok or Facebook. Regarding naman sa kanyang flight performance,
meron itong 52 minutes na flight time at 15 kilometers na video transmission. Grabe, ang tagal na nun at ang layo pa ng pwedeng marating nitong ating drone. Ang pinakagusto ko dito sa ating DJI Lito X1 is napakadali niyang gamitin, safe, may mga sensors, kompleto sa features at napakaganda rin ng kanyang camera. So sa mga naghahanap ng budget drone na pwede sa beginner, sa mga wala pang experience magpalipad, perfect para sa inyo itong DJI Lito X1. At syempre kung interesado kayo at gusto niyo bumili ng DJI Lito X1, maglalagay tayo ng link sa description box or sa comment section kung saan kayo makakabili nito. Yun lang. So maraming salamat sa panonood sa ating short commercial. Tara, balik na tayo sa ating adventure. Let's go! Isang beses lang to, para kang sakay sa tren. Sandali lang ang tanaw, bago tayo dadaan uli. May ulan minsan sa araw mo, may sablay, may pagkatalo rin. Pero habang humihinga pa, pwede pang pumili ng sulit. Kaya biliin ang masaya, kahit medyo magulo pa. Tawawanan mo na lang ang drama, bitawan ang sobra-sobrang dala. Life is short. Naipakita ko na sa inyo kung gaano kaganda ang ating bagong drone. Tara! Ito na nakakapagod sa pagka-camping, ang pagliligpit. Iligpit na natin yung ating tent, tapos punta na tayo ng Baguio City. Let's go! Okay guys, time check, 12:40 PM na. Ito, paalis na tayo dito sa HD Mountainville. Punta na tayo ng Baguio City. Ang problema, wala ba tayong matutuluyan doon? Wala kaming mahanap na may stayan. Hindi sila nagre-reply. May nahanap kami sa Mountain Sanctuary, pero di daw kami kasya, family suite. Madami daw bata, di kami kasya. So bahala na mamaya. Tignan natin kung ano mangyayari. Sana may mahanap tayo bago dumilim or bago maggabi. So tara na, let's go! So ito po ulit yung daan papasok dito sa HD Mountainville. Kung gusto niyo mapanood yung paano kami pumunta dito, panoorin niyo po sa kabilang episode. Ito, nasa Marcos Highway na tayo. Wala masyadong mga sasakyan ngayon, no? Kukunti lang talaga yung mga bumabiyahe ngayon. Bakit ng Baguio? Ayun na Baguio, oh. Daming daming mga bahay sa bundok. Look at the mountain, oh. Look at the wall, oh. Puro bato. Okay guys, nagpalipad tayo ng drone dito gamit yung ating DJI Lito X1. Ang taas na pala natin. First time ko magpalipad ng drone dito sa part ng Marcos Highway na to. Makikita mo dun sa drone shot na napakataas pala natin ngayon. Malapit na tayo dun sa viaduct. Let's go. Welcome to Baguio City. Na yung viaduct, oh. Wow! Oh, tunnel! Wow, tunnel! I will open the light. Okay. Woo!
Doon tayo nag-sleep dati oh. What? Doon sa taas oh, yung ang tawag doon, Valley Point Campsite. Ay, hindi yata kasama si na JM noon. Trees. Ito, papasok na tayo ng Baguio City. Ito na, dulo ng Marcos Highway. Dati dito, laging traffic. Pero ngayon, walang traffic. At wala din masyadong mga namimili sa mga gulay ngayon. Nagbebenta ng gulay. Dati mahaba pila dyan eh. Nabawasan na nga talaga yung mga turista na pumupunta dito. So, diretso na tayo ng Burnham Park. Makikita natin doon kung kumusta yung sitwasyon doon sa may Burnham. So, heto, nandito na tayo sa Baguio City. Tingnan natin kung traffic pa rin papunta ng Burnham. In 100 meters at the roundabout, take the third exit onto Quezon Road. Hey Toy, you just. What you did? You say, hey Toy. Hey Toy. What? Hey Toy. Magkano dito per liter? Ay, 160 na dito per liter. Yung diesel. Turn right. Hanap na tayo ng parking dito sa may Burnham Park. So, nag-search tayo sa Google Map. Burnham Park Pay Parking. Dito daw. Hey Toy. Ayun. In 400 meters, turn right to stay on Lake Drive. Ito na Burnham. May mga turista pa rin naman. So, actually hindi natin alam kung mga turista sila or mga lokal dito sa Baguio. No. If you are 7 Ito, pay parking. If you are 6, 7 na. Magkano kaya dito? 6 or 7, you have a right. Your destination is on the right. Thank you. Dati tapang working dakit. Wala na. Ayan, no, sabi ni Kuya, wala na. Oh. Dakit. Alki. Ay, sa wakas. Swerte. Alki. Nakahanap tayo. Alki. Ito, sa wakas, nakapag-park na tayo. Ang tagal ko lang hindi nagpupunta ng Burnham Park. Lagi ko lang dinadaanan yung Burnham Park pag nagpupunta tayo dito ng Cordillera, pupunta ng Atok, Mountain Province. Ngayon, nandito ulit tayo sa Burnham Park. Ito yung mga tao ngayon dito sa Burnham. So, may mga turista pa rin naman. Pero hindi natin alam kung mga lokal sila dito sa Baguio or galing sa ibang probinsya. Madami pa rin naman tao. Ay, madami pa rin mga nagbabike. Siyempre, di pwedeng hindi natin try yung strawberry taho. Thank you. Strawberry taho. Magkakano po yung strawberry taho? 50 lang po. 50 pesos. Kumonti yung mga turista? Ano to? Kumonti? Mama and auntie. Simula nung ano, no? Nagmahal yung gasolina, no? Punta yung lake kasi sir, yung di na narayo. Ah, yung lake. Ah, sarado. Yes sir. Sarado pala yung lake ngayon. Eto, sabi ko, nag-picture pa naman sana kami sa lake. Sabi ni Kuya, isa rin din yun sa mga dahilan kung bakit nabawasan ng mga turista na dito sa Burnham. Kailan daw magbubukas yun, Kuya? This year na rin sir. This year. Ayun. Pero this year daw, magbubukas na rin yung lake. Marcos, ano? Masarap? Ano, Ella? Masarap? Masarap ice cream? It's yummy? Ito, sarado po yung lake ngayon. Okay, ang oras natin ngayon ay 2:10 PM. Tirik ang araw, ayan. Pero malamig pa rin yung hangin. Kahit summer ngayon, kung nasa Patag lang tayo or nasa Tarlac lang tayo mga ganitong oras, hindi tayo makakalakad sa labas ng ganito. At least dito sa Baguio, ngayong summer, malamig pa rin. Punta na kayo dito sa Baguio. Dito sa kabilang dulo ng Burnham Park. Ayan, nandyan lahat mga kainan. Pero dito tayo sa may Good Taste daw. So, heto, nandito na tayo sa may Good Taste Restaurant. Tara, pila tayo. Aro, haba ng pila. Entrance, tara. Dine-in customer.
Ilan ba tayo? 7? Dalawa kids. So, ito ang makikita dito sa My Good Taste. Yung mga nagsiserve dito are mga robot. Ayan, oh. Mamaya, yan magsiserve sa atin. Ay, tabi, oh. Ito, dito tayo. Ay, hello. Ay, sir. O, picture po. Ay, sige. Ulit lang. Sa Qatar pa po kami, na ano na kami, followers na kami. Thank you po, Sige, sir. Shout out kina ma'am, tsaka kina sir. Taga saan ka, sir? Taga Tondo po. Tondo, yan. Shout out kina ma'am, oh. Hello. Sige po. Lumipat kami. Lumabas kami ng Good Taste. Dito kami ngayon sa mga karinderya. Walang mapili yung mga bata. So ito, dito kami ngayon sa tapat ng Good Taste. Ayun yung Good Taste. So ito mga in-order natin. Siyempre, healthy living tayo. Paksiw na bangus. Tapos sila, fried chicken at saka adobo. Ang dami nung fried chicken. Mamaya tanong natin kung magkano lahat to. Okay guys, ayun, tapos na tayong kumain. Lahat ng binayad namin dun sa karinderya is 740 pesos. 1, 2, 3, 4, 5 na ulam. 5 na ulam, 5 rice, tsaka 3 bottled water. Ito, meron dito nakalagay 1 pasta and 1 pizza, 100 pesos lang. May lasagna, ano ba to? Carbonara. Madami. Tapos ito yung pizza. Pipili ka lang sa mga pizza na to. At meron din sila dito mga fried. Ayan, oh. Oh, yung wala na sa Chicharon bulaklak. Ano to, kuya? Intestine. Ano to? Ay, magkano to? Ay, come here. Onion rings? Onion rings. Ayan. May mga hipon. Parang naalala ko yung Thailand. King Michael Shawarma, shoutout sa mga viewers ni Kuya. Nasa comment section yung link. Ito, may mga shawarma din dito. King Michael, Turks, at saka ito, magkakatabi sila, Dads. Yan. Dito lang yan sa tabi ng mga nagre-rent ng bike. Tapos, meron din dito mga mabibili mga souvenirs. At dito madami pa, mga pagkain na tinitinda, mga peanut brittle. Dito po yan sa loob pa rin ng Burnham Park. Yan. Ito, may nakita tayo nagbebenta ng drinks. Pabili po cucumber lemon. Maganda kasi sa katawan yung cucumber lemon. Thank you. Cucumber lemon. Ito siya, oh. Ay, salamat. 80 pesos. Refreshing. Sarap. What's that? Happy? Oo nga, happy nga siya. It's an octopus. Okay guys, ito. Andito na kami sa parking. Paalis na tayo ng Burnham Park. May nahanap na tayo na pag-stayan natin dito sa Baguio. Papakita namin sa inyo. Tara. Tingnan nyo kung maganda. Okay guys, ito palabas na tayo ng parking. Binayad pala natin sa parking is 35 pesos. In 300 meters, turn right onto Nakalimutan ko kung ilang oras tayo. Parang mahigit isang oras or kulang-kulang sa 2 oras. Parang ganun. Tara. But it's working. Punta na tayo sa transient natin para makapagpahinga na tayo. Mula dito sa Burnham, nasa 7.6 kilometers siya or 18 minutes. So, ito po yung traffic ngayon dito sa Baguio City. Wala naman masyadong traffic. Moving naman. Hindi pa kami na traffic ng sobra. Hindi katulad dati, may mga nababasa ako na post Baguio to Baguio daw 2 hours. In 400 meters, turn left. Ngayon, hindi naman. Baguio Road and Union Road. Kaya pag nagpupunta kami dito, madalas nakamotor. Kasi kahit matraffic ka, madali ka makakalusot. Actually, pag nagpupunta kami Baguio, hindi kami masyado naglilibot ng Baguio. Dumadaan lang kami. Excited na ako dun sa transient natin. Mukhang maganda Tapos bukas kailangan na natin umuwi kasi coding na tayo bukas. Mas mura dito sa Petron. 153 lang siya per liter yung diesel. Mamaya pag uwi natin ng Tarlac, pagas tayo ulit, pa-full tank ulit natin kasi umalis tayo ng Tarlac kahapon. Kahapon ba yun? O tama, kahapon.
na full tank yung sasakyan natin. So pag uwi natin bukas, full tank ulit natin. Tignan natin kung magkano nagastos natin na gas balikan from Capas Tarlac to Baguio. So papuntang Asin Road pala to. Di ba nag-bypass? Tsaka Nagilian. Tignan nyo yung bundok, oh, punong-puno ng mga bahay. Wala nang space. So heto na yung papunta ng Asin Road dito sa kaliwa. Yung diretso, Baguio Bawang Road. Heto, yan sa kaliwa, Asin Road. Doon tayo dadaan pa uwi. Welcome Purok 18, Irisan, Baguio City. Nasa Irisan na pala tayo. Medyo malayo-layo din pala sa pinaka-proper or sa Burnham Park. Mountain na yung Sanctuary. Andito? Saan? Ayan, Mountain Sanctuary. Ito na, Mountain Sanctuary. Ito, dito daw. Tapos In 150 meters, slight left. saan yung Camp Riverside? Turn right. Keep Ay. left, then turn left. Ito na, may signage naman pala. Turn left. Wala, tarik. Kinuti! In 200 meters, your destination will be on the right. Yun na. Ang tarik, oh no! Ay, grabe to. Tarik nito. Buti na lang, naka-pick up tayo. Ano yun? Yan. Ito na siguro. Ito na. Bakit? Kuya, maggawa. A cozy cabin. Ito din, oh, maganda rin, oh. Saan kaya dito? Grabe, ang tarik ng daan. Ito, Briguenas Campsite. Ay, Briguenas. Ito na yung Briguenas Mountain Sanctuary. Okay, ikot muna tayo. May beltahan daw dito sa sa taas eh. Ang dami pa pala dito, oh. Okay guys, sa wakas, andito na tayo. Dito na iniwan si Vong. Ito, dito na siya nakapark sa tabi ng kalsada. Ayan. Naglagay na lang tayo ng bato na pangkalso doon sa sakyan para hindi siya dumiretso doon. Kasi pababa yung daan eh. So, heto na. Dito tayo mag-stay. Briguenas Mountain Sanctuary. Waiting lang tayo kasi inaayos pa yung beddings. Dito tayo mag-stay. So, sayang hindi kasya yung sasakyan natin dito. Ang lapad kasi ng sasakyan natin eh. Kaya hindi siya kasya dito. So guys, napagod na yung mga bata. Tara na. Ready na daw. Pababa pala siya. So, ingat-ingat lang. Yay, dito na tayo. So, dito tayo mag-stay. Ay, nice. Hindi siya, wala siyang taas. Mas maganda to, walang taas. Mamaya ako nakailibot, no? Mag-ice muna tayo. Palipad tayo ng drone gamit ulit itong ating DJI Lito X1. Ito, medyo nakakasilaw. Siyempre, pakita ko sa inyo kung anong makikitang view dito sa ating transient. Let's go! Take off. So, ayan guys, dito po tayo naka-stay sa Briguenas Mountain Sanctuary. Oo nga pala, recording tayo ngayon ng 4K 60 FPS. Ang ganda rin ng quality, no, ng drone, no? Ayan. Ayun si Ella, oh. Ayan,
kumakaway si Ella. Nahiya. Ayan, dyan tayo naka-stay. Baka mawala na signal. Akit na tayo. Tapos meron pa dito, ayan sa second floor, tsaka third floor. Tapos pakita ko sa inyo yung dinaanan natin. Ito medyo matarik to. Ayan, dyan tayo dumaan. Nasa Irisan po pala ito. Ito, dito. Tapos dito tayo galing. Ayan. Ang ganda rin ng signal ng drone na to kasi kahit may nakaharang na building, hindi nawawala ng signal. Ayan, dito tayo bumaba sa kanto ng Quirino Elementary School. Tapos yung kalsada na yan, yung diretsyo na yan, yan na yung papunta ng La Union. Ayan. Ang ganda rin ng kalsada dyan. Nagilian Road, Baguio Bawang Road. Ang labas mo dito sa may Bawang La Union na. Ang layo na ng drone pero hindi pa nawawala ng signal. Grabe, sobrang daming bahay Sobrang daming bahay dito sa Baguio. Oo nga pala, wala tayong nakasalpak na SD card ngayon sa ating drone. Gamit lang natin yung internal kasi nakalimutan natin lagyan ng SD card yung drone. Yun tignan nyo, sobrang dami ng mga bahay dito sa Baguio City Halos mapuno na yung buong bundok. Ito yung view dito sa may transient natin. Dito meron tayong maliit na mesa dito at may mga upuan. Tapos may malaking aso dito. Hello Brownie. At ayan, magpa-sunset na. Ang ganda na ng langit, kulay orange na siya. Kasi ang daming bahay dito. So ito po ang makikita dito sa labas ng ating transient. Ayan si Kuya, nagfa-farm. Ito mga sibuyas. Ito mga lettuce. Yun, mukhang mga lettuce din. Tapos ito yung transient natin. Tara, igagala ko kayo dito sa loob. Saan natin ilaw Meron silang wifi. Tapos may TV. Merong pull out dito na sofa or bed. Tapos saan natin ilaw dito. Meron tayong libreng tubig. Meron tayong ref. Ayan. Gumagana yung ref. May na dito, lutuan. May sink sila dito. Ano ba meron dito sa loob? Electric kettle, rice cooker. May mga baso, mga cutleries na rin. May mga plates. Ito yung restroom. Meron siyang hot and cold na shower. Ayan. Ayan. Ayan yung kanilang CR. Ayan, meron siyang 2 kwarto. Ito, double bed. Tsaka isang single. Tapos walang aircon dito, merong electric fan. Hindi na kailangan ng aircon kasi malamig. Tingnan nga natin kung ano meron dito sa likod. Dito pala pwede. Saan papunta to? Ito. Sa ilalim nung... Pwede pala tayo tumambay dito. Ayan Nakuha namin to ng... Dapat 2,000 lang to. Good for 3 lang dapat siya. Kaya lang since madami kami, 7 ba kami? Kasama mga bata. Nag-add kami ng 800 pesos. Kaya lumabas na 2,800 pesos itong nakuha namin na family suite. Kapresyo niya yung good for 4 to 7 na suite. Kaya lang, problema, wala kasing available Pero okay lang kasi
Tingin ko okay na sa 2.8 yung binayad namin. Kasi ang bilis din ng ang bilis din ng wifi nila dito. Dito po yan sa may Mountain Sanctuary. Yan ang Facebook page nila. Yan, lagay natin sa screen. Meron pa dito sa baba. Yung sa baba daw, dito nag-stay sina ate, yung caretaker nila. So, ayan. Parang ang sarap maglakad-lakad dito. Maglakad-lakad nga tayo doon. Pero, bago tayo pumunta doon, kunin natin yung drone natin kasi ang ganda ng langit. Tara, tara. Hello. Ganda ng pwesto nyo dyan, ah. Sarap din maglakad-lakad dito kasi malamig eh. Ang ganda, guys. Solid. Ang ganda. Dito mukhang maganda rin mag-check-in, no? Ano kaya to? Cozy cabins. Tara, palipad tayo drone. Let's go. Tahimik ang mundo habang lumulubog ang araw. Kulay kahel ang langit, dahan-dahang sumasayaw. Sa bawat alon na humahalik sa buhangin, parang sinasabi, lahat ay lilipas din. Sa dulo ng araw, ako'y nagpapasalamat sa bawat sandali sa buhay na sapat. Kay ganda ng mundo kung titingnan ng marahan sa ilalim ng sunset. Ako'y tahanan. Ang oras natin ay mag-aalas 8 ng umaga. Pauwi na tayo. Pero bago natin tapusin ang ating vlog, syempre, abangan nyo. Tignan nyo kung magkano magagastos nating gas. Pagdating ng Tarlac, pa-full tank ulit tayo para makita nyo kung magkano ang total na magagastos natin. Hindi pa natin alam kung saan tayo dadaan. Kung dito ba sa Asin Road, sa Quezon Road, or sa Marcos Highway. Pinakamalapit yung Asin Road dito eh. So, bahala na. Tara. Let's go. Uwian na. Okay guys. Sa Quezon Road kami pinadaan ni Google Map. So eto, pa Quezon Road na tayo. Ito, pababa na kami ng Quezon. Pero namimili muna si Mrs. ng mga gulay na pwedeng dalhin. So nakakwentuhan ko si Kuya dito. Sabi niya na malaki daw yung epekto ng pagtaas ng gas sa mga turista. Kasi kadalasan dito, kapag nandito kami, ang daming mga nakapilang sasakyan dito. Yan. Ngayon, pansin nyo, konti na lang. Sabi ni Kuya, may mga turista pa rin naman daw, kaya lang ngayon nabawasan na. Ang bait ni Kuya, binigyan kami ng libreng spinach. Salamat po Kuya. Dito yan sa Karen Joy Store. Pag dumaan kayo dito sa Quezon Road, dito kayo bumili. Bait ni Kuya. Dinagdagan pa yung saging natin kanina, bumili tayo ng saging. Yahin na, simulan na, gulong sa kalsada, hangin sa muka, puso'y naglalakbay pa. Bundok, dagat, ilog at trail, kasama si G4, adventure never fails. Sa ilalim ng araw, sa ilalim ng buwan, laging may kwento, bawat sandali ay tunay. Motor o kotse, solo o barkada, halina't sabay, damhin ang saya. Let's go! Ito guys, andito na tayo sa Tarlac. Yung per liter dito is 147.5. Kinain na gas, nasa kalahati siya. Tapos total kilometers, balikan 292.4. So tingnan natin kung magkano kinain. Ayun, so nasa 3,000 na. Naku, magpa 5K na. Ayun, 5K na. Ayan, total 6,018 yung kinain niya. 40.8 liters sa 147 pesos. Ito, total kilometers, 292.4 kilometers.